Hello po. Hello po sa lahat. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome again to my channel at nandito na naman po ako mga kapatid para mag-share sa inyo ng aking devotion ngayong hapon na to mga kapatid. Nandito nga po ako sa Romans. Ito po ang sa huling pagbasa ko na dito sa Romans mga kapatid dahil ang susunod ko pong devotion ay ang Corinthians o mga taga-Korinto. Ano po? So nasa last part na po ako ng Roma ng aking devotion po ngayong hapon na to. Ang aking isi-share na naman sa inyo mga kapatid ay dito sa chapter 13. Mga kapatid, chapter 13 verse 8 hanggang 14 po. At ito'y may pinamagatang mga tungkulin sa kapwa. Ulitin ko lang, chapter 13 verse 8 hanggang verse 14 po mga kapatid ang aking isi-share sa inyo. Kagaya pa rin ng dati mga kapatid, bago tayo mag-umpisa, mananalangin po ulit muna tayo. Sige po, tayo po ulit magsiyoko mga kapatid. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagbigay buhay sa lahat ng may buhay, nagbigay ng lahat ng kung ano meron kami simula noon hanggang ngayon. Lord, nagpapasalamat kami, Lord. Nagpapasalamat pong muli ako, Lord, sa pagkakataon na naman na ibinigay mo, O Diyos, upang ako'y mag-share ng iyong mga salita, upang ako'y magbahagi na naman ng iyong mga makapangyarihan salita, Father God. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan, O Diyos. At ang lahat ng aming maririnig, mababasa at mapapag-aralan na naman ngayong hapon na to, maitatak, O Diyos, sa kailaliman ng aming mga puso. Father God, turuan mo rin po ako, gabayan, Father God, ng puro salita mo lamang, Lord, ang lumabas sa aking bibig, Father God. Muli, Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain, ng aking sharing ngayong hapon na to. Salamat, Lord, dahil ito na naman ay tagumpay na naman, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito nga po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid at muli welcome po sa aking channel. Ngayon hayaan niyo po akong magbanggit ng mga ilan ano po na pasasalamat. Siyempre una po sa inyo, sa mga nanonood palagi ng aking sharing, ng aking devotion ano po. At nagpapasalamat din ako sa aking father, sa aking tatay spiritual ano po, si Pastor Albert Ikuspit ng Wisdom Church. Dahil nung isang araw na aming mentoring nabanggit niya na yun nga yung tungkol dito sa aking YouTube channel about dito sa sharing ko ng aking devotion at sinabi niya sa mga kasama namin sa mentoring na pasyalan nga po itong channel ko at manood din ng aking sharing. Kaya maraming salamat Pastor Albert Ikuspit, salamat din sa iyong may bahay, sa iyong pamilya. Salamat po at God bless po sa inyong lahat. At syempre salamat din sa kay Bishop Rene Elmedo at sa kanyang asawa na si Pastora Ruby Elmedo dahil doon po ako nag-start na magsimba, makakilala sa ating Diyos na buhay. Doon po ako nagsimula. At salamat din, hindi ko na po isa-isahin ang mga pastors ng Wisdom Church. Lahat po kayo, salamat din po sa inyo. At God bless po sa inyo. Nagpapasalamat din ako sa nung nasa Japan kami sa Ichihara, sa Chiba, kay Pastora Mirai, po, salamat din sa kanya. Tapos sa Oyama po, kay Pastor TB at saka sa kanyang pamilya sa church ni Pastor TB sa Oyama, yung pong nasan si Pastor TB, yung kanyang Assembly of God, po na aming pinagsimbahan nung panahon na noon na nandun kami sa Japan, sa Oyama po.
at kay Pastor Henry Laranyo po na nakasama namin din sa Japan. Pastor po siya sa Davao din, sa Lupon, mga kapatid. May church din po siya, yung GSGC na kanyang church. God bless po sa inyo, sa lahat po ng mga pastors and bishops and leaders. Salamat po at mabuhay po tayo lahat, at God bless po sa inyo lahat. Ganun na rin sa aking mga kapatid sa pananampalataya, sa aking pamilya, sa lahat po, pati na rin sa aking mga kaibigan, kapitbahay na patuloy na nanonood ng aking sharing. Salamat po sa inyo. Unahin ko nga po yung mga pastors na nanonood, yung aking kapatid, mga kapatid sa pananampalataya, mga mahal sa buhay, yung kaibigan, kapitbahay, salamat po sa inyo, at mabuhay po ang lahat ng church at mga totoong pastors, bishops, leaders na naglilingkod talaga sa ating Diyos na buhay. Mabuhay po tayong lahat, at nawa magpatuloy tayong lahat, lalo na po ako, na kahit sa simpleng paraan ay nagsishare din ng salita ng ating Diyos. Nawa din, humihingi rin po ako ng panalangin sa inyo upang ako'y magpatuloy at bigyan pa ako ng talino ng ating Diyos, ng lakas ng loob, ng sipag, para magpatuloy po ako ng pag-sharing sa inyo. Salamat pong muli sa lahat ng mga bishop, pastors, kapatid sa pananampalataya, leaders, aking mga mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan, at syempre sa ating Diyos na buhay. Salamat sa ating Diyos. Di ba po? Salamat po muli sa inyo, lalo na sa inyo. At doon po, syempre mag-i-invite din ako sa mga bago sa aking channel na mag-subscribe po kayo. Paki-like nyo po yung ating mga videos, at paki-share nyo rin po ito sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay. I-share nyo rin po ito para sila rin ay mabahagian natin ng salita ng ating Diyos. At paki-click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa iba ko pang mga i-upload na videos na aking mga sharing. Salamat po muli. So tayo nga po ay mag-umpisa na. Nandito na nga po ako sa last part ng aking devotion dito sa Roma or Romans. At yun nga po, nakapagbahagi rin ako ng isang beses na aking devotion dito sa Roma din. Tapos nagpatuloy nga po si Apostol Pablo sa kanyang paghahayag, pag-iikot sa bawat lugar. Yun nga po, sinabi niya rito na gusto niyang o talagang papasyal siya sa Roma, at tapos pupunta siya ng Espanya. Marami po siya talagang sinabi dito, at mga sinabi para sa atin, hindi lang sa mga Israel, hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa atin din. Ang salita kasi ng ating Diyos, simula noon hanggang ngayon, ay para sa ating lahat at sa mga susunod pa nating henerasyon, para po sa kanila itong lahat, sa ating lahat, mga kapatid. Ayan, nagpatuloy nga po, marami siyang sinabi at pinangaral sa ating lahat, sa mga tao, mga kapatid. Tapos nga po, ang aking nga pong isi-share ay dito sa chapter 13, verse 8 hanggang 14. So, hayaan nyo pong munang basahin ko ito, at tapos iisa-isahin po natin ito, mga kapatid. So, sabi po dito sa verse 8 na may pamagat po itong mga tungkulin sa kapwa. Sabi po sa verse 8, huwag kayong magkaroon ng utang kanino man, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa. At ulitin ko nga po, mga kapatid, dito sa chapter 13, verse 8 hanggang 14. Sabi nga po dito, may pamagat po itong mga tungkulin sa kapwa. Huwag kayong magkaroon ng utang kanino man, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahalan sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ito naman sa 9, ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasahan maangkin ang pag-aari ng iba. At alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwi lahat sa isang utos. Sabi po, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Verse 10, ang umibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man.
Kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. 11 po, gawin ninyo ito dahil sa alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noon. Tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. 12, namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Sabi pa dito, layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga na natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, mga kapatid. Kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Verse 14 po, lastly, ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Amen and amen. So yun po ang ating pagtutuunan ngayon ng pansin dito sa aking devotion, Verse 8 hanggang 14 po, at ulitin ko lang, may pamagat na tungkulin sa kapwa. Sabi po dito sa 8, huwag kayong magkaroon ng utang kanino man, maliban sa buting magmahalan sa isa't isa, sapagkat nagmamahalan sa kapwa ay tumutupad sa kautusan, mga kapatid. Hindi lang po ito binanggit dito, hindi lang po ito yung utang na pera, yung huwag kayong magkaroon ng utang kanino man, di ba? Napakarami namang pagkakautang, hindi lang naman sa pera. Pwede nga may utang tayo na damit, o may utang tayo na pagkain, mga ganun, o may pangako tayo, utang din po yun na hindi natin natupad, yung mga ganung bagay. Huwag natin hayaan yun na magkautang tayo, yun po ang sabi dito. Huwag tayong mangutang, kundi ay magsabi tayo sa ating Diyos at tuturuan niya tayo, gagabayan niya tayo na magtagumpay sa ating mga gagawin, para tayo ay magkaroon ng makakain araw-araw, magkaroon ng pera, magkaroon ng magandang trabaho. Gagabayan po tayo at tutulungan ng ating Diyos. Tapos yung nga pong binanggit ko na hindi lahat ng sinabing porki utang pera lang, di ba po, kagaya na sabi ko, pwedeng utang sa damit, utang sa pagkain, utang na loob, sabi nga nila, mga ganyan, mga kapatid. O yung pangako na hindi natin natupad, yun din ay ating pagkakautang. Huwag nating hayaan yun. Dapat po kung ano man ang ating sabihin sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, ay dapat nating sundin. Lalong-lalo na sa ating Diyos, di ba, na tayo, pag nangako tayo, susundin natin na tayo, unang-una, sabihin na natin yung mga nagagawa natin, halimbawa yung pag-inom natin, paglalasing, di ba po, yung pagsisigarilyo, yung sobrang kain ng hindi masustansya, yung sobrang hindi healthy, sabi nga, di ba po? So wag natin gawin yun, kasi pag nangako tayo na hindi na natin gagawin yun, nagkakautang po tayo, lalo na kung sa Diyos po tayo nangako. Di ba po, wag po nating hayaan na tayo magkautang. Sabi niya, kanino man, sabi pa dito, maliban sa saguting magmahalan. Sabi pa, at magmahalan sa isa't isa, sapagkat nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Siyempre, pag mahal po natin ang ating kapwa, hindi tayo magsisinungaling o hindi tayo mangangako ng hindi natin matutupad dahil mahal natin siya. So, gagawin po natin. Ganon din sa ating Diyos. Di ba po, dahil mahal natin ang ating Diyos, mangangako tayo na, Lord, hindi na po ako iinom. Gagawin po natin yun. Para na rin sa ating sarili, sa ating katawan, sa ating kalusugan. Hindi na po ako, Lord, maninigarilyo. Dapat po natin gawin yun. Di ba po? O ano pa mang, hindi na po ako mananakit, hindi na po ako magmumura. Ano po mga kapatid, hindi na po ako magsasalita ng mahalay sa aking kapwa, ni mag-isip. Ano po? Dapat ipangako natin yan. At sa pangako natin yun, dapat po ay atin yun sundin upang hindi tayo magkautang sa ating Diyos. At ganun din sa ating mga mahal sa buhay. Pag nangako tayo, hayaan mo, magbabago na ako, magsisipag na ako, hindi na ako magkaka-crush o magkakagusto sa iba, yung mga ganyan, at ikaw na lang ang aking mamahalin. Dapat ganun din. Tuparin din natin yun, dahil pag hindi, nagkakautang tayo ng labis-labis, mga kapatid, kahit nangako tayo sa anak, kaya mo nak, balang araw, bibilan kita ng ganito, ganyan, Tuparin po natin yung pagsikapan natin, matupad natin yun.
sa ating mga mahal sa buhay. Siyempre, ulitin ko lang mga kapatid, lalong-lalo na sa ating Diyos na buhay. Ano po mga kapatid? Verse 9, ang mga utos gaya ng huwag kang, ito po yung mga sinasabi na dapat nating gawin at dapat nating ipangako sa ating Diyos, sa ating sarili at sa ating kapwa, ano mga kapatid. Verse 9, ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya. Dapat po, hindi na natin ginagawa yan at hindi dapat gawin. Huwag kang papatay. Huwag po dapat, di ba po? Ipangako natin to lahat. No? Itong mga aking babanggitin mga kapatid, ngayon pa lang dapat ipangako natin to sa ating Diyos, sa ating sarili at sa ating kapwa na hindi na natin to gagawin magpakailanman. Sa tulong ng ating Diyos. Ano? Ulitin ko lang, verse 9, ito yung mga pagkakautang na dapat nating ipangako na hindi na natin gagawin kahit kailan. Verse 9 po, ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, di ba po? Huwag mong pagnasaan, maangkin ang pag-aari ng iba. Di ba po, napakarami yan, pwedeng bagay, di ba po, pwedeng pagkain niya ng iba, kinain mo, di ba po, hindi mo inisip na baka gutom na gutom yung may-ari niyan o yung nakalaan para dyan, baka gutom na gutom, hindi po yun dapat gawin, ano, yung pag-aari ng iba o kahit damit, di ba, yung ninakaw o kinuha o hiniram man lang dapat ipagpaalam din. Kasi kung hindi niya alam na ginamit mo yun o kinuha mo yun, lumalabas din ang pagnanakaw mga kapatid. So dapat lahat ipagpapaalam. Nasa maayos dapat. Ano po yung bawal ang kini ng pag-aari ng iba. O pwede rin yan sa tao na baka pag-aari na yan ng iba pero pinagnanasahan pa natin. Ano? At alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwi lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Di ba po yan ng utos talaga sa atin ng ating Diyos. Yan din ay sinabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo dito sa kanyang mga salita. No? Ibigin natin ang ating kapwa na kagaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Mahalin natin yan. Kahit pa nakagalit natin yan. Nakaaway natin. May sinabi sa atin na hindi maganda. Dapat natin siyang ibigin. Patawarin natin siya. Kung kinakailangan tayo talaga magpakumbaba mga kapatid, tayo na lumapit, mag-sorry. Dapat po ganun. Yun ay tunay na pag-ibig mga kapatid. Mag-sorry sa mga tao na nagkasala. Ano po mga kapatid? Ako rin talagang nagsusorry din ako doon sa mga taong nagkagawa din ako ng kasalanan o yung mga taong may nasabi ba ako na hindi maganda o nagbiro ba ako ng hindi maganda na nasaktan, ako po yung humihingi ng tawad. Lalo-lalo na sa akin din pagkukulang sa aking mga anak, no? Sa aking din na magulang, sa aking nanay na wala na siya at pumanaw na alam ko may mga pagkukulang kami magkakapatid sa kanya, naway mapatawad na rin niya kami. No? Nawa ay napatawad niya na kami. Ganon din sa lahat ng aking mga mahal sa buhay. Mga kaibigan noon, no, kung nakagawa man ako ng pagkakasala, may nasabi, may nagawa, naway mapatawad na rin nila ako. No? Ganon din kung sino kapitbahay ba, kaibigan ko, o noong pang classmate, mga ganyan, no, nawa mapatawad din nila ako. No? At dapat ganon din ang ating gawin na humingi din tayo ng tawad sa mga taong nagkasala tayo. Ano po? So sabi pa dito, ulitin ko lang, sabi dito, alinmang utos na katulad ng mga ito ay nauuwi lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yun nga yung paglapit at paghingi ng tawad, tanda rin yun ang pag-ibig sa ating kapwa. Ano po yung hindi rin pagganti sa mga nakapagsalita sa atin ng hindi maganda, nakagawa sa atin ng hindi maganda. Yung hindi natin pagganti ay tanda rin yun ng ating pag-ibig. Ano po mga kapatid? Sabi pa dito, verse 10, ang umibig ay hindi gumagawa. Kita niyo po, sabi po, verse 10, ang umibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Kung tayo'y umiibig at hindi gumagawa ng masama sa ating kapwa, yun daw, sabi dito, siyang katuparan ng kautusan. So, sinusunod na natin dahil iniibig natin. Yun ba naman kapatid natin na iniibig mo talaga o talaga yung magulang natin, anak natin, kapatid natin, kay pinsan natin, pamangkin, di ba? Kung talagang iniibig natin siya, sasaktan po ba natin siya? Mumura-murahin po ba natin siya? Di ba po hindi po? Ganon din po dapat ang ating gawin. Lahat mahalin po natin. Huwag natin gantihan yung mga nakagawa sa atin ng
hindi maganda. Yung nakapagsalita natin sa atin ng hindi maganda, wag natin din sagutin ng kung tayo yung minura niya, wag natin siyang murahin. Kung maaari kung pwede, halimbawa lang na wag na natin siya sagutin or sa isip natin na pinatawad na natin siya, God bless sa'yo, nawa sa susunod, hindi mo na yan magawa o hindi mo na yan masabi sa mga susunod na araw o sa mga susunod pang iyong makakausap o makakasamaan ng loob. Dapat ganun na lang ang ating gagawin. Ipag-pray na lang natin silang lahat. Basta magpatawad, magpakumbaba, at umibig ng totoo. Una sa ating Diyos at sa ating kapwa. Sabi pa po dito, verse 11, gawin ninyo ito dahil alam ninyo nga panahon na. Pakinggan nyo to mga kapatid. Verse 11 po ng Roma. Chapter 13, verse 11 po ng Roma. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo, tayong lahat mga kapatid. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noon. Tayo'y unang sumasampalataya sa Panginoon. No? Ulitin ko lang mga kapatid. No? Napapanahon nga talaga itong aking sinishare sa inyo mga kapatid. Tignan nyo, verse 11, gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo o tayong lahat. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noon mga kapatid. Di ba? Ang dami na pong nangyayari sa atin. Napakarami na po. Kahit noon pa, di ba? May mga nangyayari. Ito po sunod-sunod na. Pandemic. Di ba po? Nagkakaroon ng mga initan ang bawat bansa. Kagaya pa rin ng dati ngayon. May pandemic na, may initan pa. Sunod-sunod na bagyo, mga kapatid. Di ba? Binahana, mga kababayan natin, nasunugan pa. Sunod-sunod na po yung nangyayari. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Di ba po? Matindi po ang mga nangyayari ngayon. Kaya sabi dito, gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noon. Tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Verse 12. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Mga kapatid, di ba yung ito gagaya rin, malapit na yung paggabi, grabing ganyan. Na namamaalam na ang gabi, malapit ng lumiwanag. Namamaalam na raw ang gabi, mga kapatid, malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasama, gawin at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Tama, mga kapatid, yung sinabi nyo. Ulitin ko lang, Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Kalimutan na lahat ng klaseng masama, ng paggawa ng anumang klaseng masama. Kalimutan na natin yan. At pagtuunan natin italaga, sabi dito, italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Una sa ating Diyos, paggawa ng kabutihan. Di ba? Yung mangako na tayo at tuparin natin na kakalimutan na natin ang mga masamang iniisip, masamang gawain. Di ba po mga kapatid? Masamang pananalita sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, yung mga pagkilos na hindi maganda, malaswa, pangit, di ba yung mga ganon, yung mga pananakit, mga ganyan mga kapatid. Kalimutan na natin yun. Italaga na natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Ano po mga kapatid? 13. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin, ulitin ko lang, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing. Nandito po yan. 13 po mga kapatid. Chapter 13 verse 13 po. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing. Di ba? Kung minsan, ako naranasan ko rin po yan. Na di ba po, talaga pag nalalasing, kung minsan, hindi ko naman din nilalahat, Kung minsan pag nalasing talaga, magulo na, makulit na. Minsan humahantong yan sa murahan, sigawan. Kung minsan umaabot pa sa sakitan, suntukan at ang matindi diyan, humahantong pa sa patayan. Totoo po yan, di ba mga kapatid? Nangyayari po talaga yan. So nagugulo. Di ba po kahit sabihin mo sa party yan, di ba pag lasing na una, tahimik-tahimik.
ganyan-ganyan, galaw-galaw lang, susunod magaslaw na yan, nalalasing na, banggaan na yan, yan. Kung ano-ano na po ang mangyayari. Yun po yung sinasabing kaguluhan. Sabi pa dito, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan, di ba po? Yun, kasi pagka nalasing na, andyan yung kagayang sabi ko, kung ano na yung mga kinikilos, di ba po, malaswa na o nananakit na, sikuhan na, tapos mumurahan na yan, yayaan na, suntukan na yan, o, di ba pa? Hindi lang nga paluan ng bote, paluan ng silya, batuhan, saksakan na kuminsan. Kuminsan pa, nagbabarilan pa mga kapatid. Iwasan na po natin yan lahat. Kalimutan na natin yan. Huwag na natin gugulin yung sarili natin sa mga ganong klase nga, mga kasiyahan, yung paglalasing nga, kagaya sabi dito, ano po, huwag gugulin ng panahon sa magulong pagsasaya. Yung mga magulong pagsasaya, marami naman pagsasaya na hindi aabot sa ganun, hindi ahantog sa kaguluhan, kainisan, asaran, kulitan. Di ba po, napakarami pong masasayan dapat gawin. Di ba po, napakarami. Unang-una, kagaya po ito. Manood na lang tayo ng sharing ng salita ng ating Diyos. Magbasa ng Biblia. Di ba po? Hindi ko naman sinabing 24 hours, wala namang ganun. Di ba mga kapatid? Pwede rin naman tayong kumain, maligo, matulog, magdamit, o may pupuntahan, di ba po? Pero ibig ko sabihin, pagdating sa bahay, kesa maisipan mo na maglasing na lang, na maglasing, uminom, di ba po? Guguli na lang, sama-sama ang pamilya. Kumain, manood ng TV, at ang pinakamaganda, yung mag-sharing. Di ba po? Tara, bago tayo matulog, pwedeng magbasa muna tayo kahit na isang chapter lang o ilang verse lang, tapos mag-pray, and then matulog, gising na naman, gawa na naman, di ba po? Mga ganun, yun po ay magaganda. Kesa kung ano-ano yung mga iniisip, di ba mga kapatid? Yun po ang itinuturo sa atin ngayon dito. Ulitin ko lang, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ng panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan. Kasi inggitan talagang, di ba po, yung inggitan, no? Porke maganda yung ano mo, ganyan-ganyan, no? Umaantong na po sa kung ano-ano yung inggitan na yan. Inggit sa pera, inggit sa kung anumang material, inggitan sa sasakyan, mga ganyan, inggitan sa bahay. Minsan, lahat po yan nagiging magulo. Iwasan na po natin ang mga ganyang klaseng inggitan, ano mga kapatid. 14 po, lastly mga kapatid. Ang Panginoong Heso Kristo, ang paghariin ninyo sa inyong buhay. Sa ating mga buhay, yung ating Panginoong Heso Kristo, ang paghariin natin. Mamuhay sa ating puso, sa ating kaluluwa, ang ating Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo. Yan po dapat maghari. Upang ang lahat ng yan, hindi natin maisip. Yung mga kahalayan, pagmumura, pagpapatay, pagnanakaw, pangangalunya, di ba po, yung mga paglalasing, di ba po, sobrang kung ano-anong pagkain, mga kapatid, kung naghahari yan, kasi talaga pag naghari ang Diyos sa ating puso, sa ating buhay, lahat magagawa natin ng maayos. Perfect po ang lahat ng ating buhay. Kasi magiging safe tayo sa lahat ng bagay dahil protektado tayo ng ating Diyos. May yung mga pagkain, alam natin na ito ang dapat para lumakas ang aking katawan, ito ang dapat, ito ang hindi. Di ba po mga kapatid? Ganun po dapat ang ating iisipin. Sa tahanan, masaya tayong lahat dahil naghahari ang ating Panginoon sa Kristo sa ating mga puso, sa ating buhay. Di ba po? Masaya ang ating tahanan. Simple man ang bahay natin, hindi man yan ganun kagara, pero napakasaya ng ating bahay. Yung ating sama-sama, di ba po? Dahil naghahari ang ating Diyos, ang ating Panginoong Kristo sa bawat isa. Sa kasamahan natin sa bahay, sa ating kagaya nating mga magulang, ating tatay, nanay, di ba, yung asawa natin, mga ganyan, naghahari sa ating mga anak ng ating Panginoon sa Kristo. Di ba po napakasaya nun? Talagang blessed na blessed po ang mga ganung klaseng pamilya kung ang ating Diyos ay naghahari sa bawat isa. Hindi lang sa tahanan, mga kapatid, nawa sa lahat, no? Kahit sa opisina, dapat maghari ang ating Diyos sa lahat ng tao sa opisina, lalong-lalo na sa simbahan, sa mga churches, di ba po mga kapatid, sa lahat, sa buong Pilipinas, sa Japan, sa Amerika, China man, buong mundo, dapat maghari ang ating Diyos sa bawat puso, sa bawat buhay ng bawat tao na nilalang at binigyang buhay ng ating Diyos Ama. Di ba po, dapat yun po. Ulitin ko lang, verse 14 mga kapatid. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig
ng laman. Di ba po? Hilig sa laman, napakaraming ibig sabihin yan. Alam niyo na po siguro lahat-lahat yan mga kapatid. Yung pangangalo niya ay hilig sa laman po yan. Di ba mga kapatid? Yung panonood ng mga porno, mga kalaswaan, hilig po yan ng laman. Mga kapatid, kahit na yung sabihin natin yung pagtingin lang natin sa kapwa natin mga babae, ano po, yung pagtingin natin ng mahalay na wow, yung mga ganyan-ganyan, mga tumatakbo sa ating pag-iisip, kahalayan po yan, salaman po yan, mga kapatid. Isama na rin natin dyan yung pagkain ng sobrang matataba, malansa, maalat, matamis, yung sobra po. Hindi ko naman sinabing tumikim lang ng cake, ay masama na to. Hindi naman po ganun. Sinasabi ko po ay yung sobra sa lahat ng bagay. At alam nyo rin po yan, na lahat ng bagay na sobra ay, tama po, masama. Pagkain, inumin, sobra. Di ba po? Siguro yung sobrang pagpapaganda rin, nakikita rin po natin yan. Di ba yung kung ano-anong retoke, di ba po, kung minsan sa huli, mas lalong pumangit. Di ba po, yung sa katawan din, na kung ano-anong ginawa, di ba po, sa huli rin, ay hindi rin maganda nagiging resulta. Kasi po nga ay sobra. Yun po ang aking sinasabi, sobra. Yun po ay hilig ng laman. Yung sobra na, pagandahin ko, ganito, palakihin ko, paliitin ko, di ba po, pakinisin kong maigi, sige pakinis, paputi ng paputi pa, sige. Yung sobra, di ba mga kapatid? Yung sobra po ang sinasabi ko. Yun po. Sana po mga kapatid, na bless po kayo. At may natutunan na naman nawa tayo sa aking binasa, sa aking sharing na naman ngayong hapon na to mga kapatid. Maiksi pero napakasiksik ng laman po. Napakaraming sinasabi sa atin ng ating Diyos na dapat nating gawin. Isa pa po mga kapatid, daanan ko lang ulit at basahin ko para sa inyo. Mga tungkulin sa kapwa. Verse 8 po ito hanggang 14 mga kapatid. Sabi po dito, huwag kayong magkaroon ng utang kanino man maliban sa guting magmahalan sa isa't isa sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Verse 9, ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnasahang maangkin ang pag-aari ng iba. At alingmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwi lahat sa iisang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Verse 10, ang umibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kung talagang mahal ka niya, di ba? Anuhan ko lang ng konti to, kung talagang mahal ka niya, hindi ka niya sasaktan. Hindi ka niya pagbubuhatan ng kamay, hindi ka niya pagsasalitaan ng masama, hindi ka niya babaliwalain, no? At lagi ka niyang aasikasuhin, aalagaan, at higit sa lahat, hindi ka niya ipagpapalit sa iba. Sabi pa dito, ulitin ko lang yung verse 10 mga kapatid, ang umibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Gawin ninyo ito dahil alam ninyo nga panahon na upang gumising tayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Verse 12, namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Verse 13 mga kapatid, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing. Verse 14, ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Hilig ng laman. Paghariin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kagaya po ng sabi ko kanina, yun po ay gawin natin. Paghariin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga puso, sa ating mga buhay, sa ating kaluluwa. Hindi lang sa akin, hindi lang sa iyo, kundi sa ating mga mahal sa buhay. Ganun din sa aking pamilya. Sa loob ng tahanan natin, tayong lahat. Di ba po, sabi ko kanina, hindi lang sa tahanan. Kahit sa labas ng tahanan.
Dapat maghari ang Panginoong Kristo. Ganun din sa ating mga trabaho. Di ba po? Kung saan man yan. At lalong-lalo na sa bawat simbahan, sa bawat church, nawa maghari ang lahat. Hindi porke nagsimba na talaga. Di ba po yung iba? Wala lang, masabi lang na nagsimba. Dapat maghari lagi para pagpunta natin sa church talagang buong-buo yung puso natin sa pananampalataya, sa pagpupuri at pagsasalamat, pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay, di ba po? Para pagpasok natin sa church, talagang mabibless tayo dahil dala-dala natin, nasa puso natin ang ating Panginoon Kristo. So papasok tayo kahit saan na masaya, na ligtas, nagagalak tayo. Ligtas na ligtas, protektado tayo dahil nasa sa buhay natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon Kristo. Kaya tayo ay protektado, masaya, masagana, ligtas, malakas ang katawan. Walang makakasakit sa atin dahil nasa sa atin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo. Amen and amen. So, maraming salamat mga kapatid sa pagsama nyo at pakikinig, pagbabasa rin, panonood ng aking sharing na naman ngayong hapon na to. Salamat po muli talaga mga kapatid. So muli, kagaya pa rin ng dati at dapat nating laging gawin na tayong manalangin at lalapit tayo sa ating Diyos na buhay. Sige po mga kapatid, ihanda natin ang ating puso't isipan sa paglapit, sa pagdulog sa ating Diyos na buhay. Nakikinig po siya ngayon. Hallelujah. Nakikinig ang ating Diyos na buhay. Andyan siya ngayon. Nakikinig tayo. Lalapit tayo. Nakikinig siya ngayon sa ating panalangin. Pinakikinggan niya po tayo ngayong oras na to. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga salita mong aming narinig. Napakinggan na naman ngayong hapon na to sa iyong mga salita na tumatak na naman sa aming puso't isipan, Father God. Tumatak sa aming kaluluwa, Father God. Salamat, Lord, sa paalala mo na naman sa amin ngayong hapon na to. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Nawa nga, Lord, tulungan mo kami na matupad namin ang lahat ng iyong sinasabi na inuutos mo sa bawat isa sa amin. Hindi lang sa akin, Father God, kundi sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan, at sa lahat ng tao sa mundong ito, Father God. Lahat, Lord, ng iyong katuruan, kautusan, naway aming sundin, Father God. At yan ay maitatak sa aming mga puso't isipan. Ang magmahalan ng totoo, Father God. Puro pagmamahalan lamang, pagpapatawad at pagpapakumbaba ang maramdaman nawa ng bawat isa, Father God. At nawa nga, Lord, maghari nawa sa aming buhay, sa aming mga buhay, ang aming Panginoong Kristo, upang kami laging maging ligtas, pagpalain, Father God, upang maging maayos, masaya, tagumpay palagi ang aming buhay dahil kasama namin ang aming Diyos na buhay, Father God. Tulungan mo po kami, turuan mo po kami, gabayan mo po kami, Father God, upang maghari sa buhay namin ang aming Panginoong Kristo, Father God. Tulungan mo kaming matupad ang lahat ng ito, Father God. Ang lahat ng iyong katuruan sa amin, Father God. At nawa din, Father God, lagi kami makarinig ng iyong mga salita. Nawa, marami pang mga tao mag-share, maghayag ng iyong mga salita, Father God. Salamat, Lord. Lord, salamat. Ako'y nagpapasalamat po talaga dahil sa lakas ng loob, sipag, talino na binibigay mo sa akin upang mag-share, Lord. Kahit sa simpleng paraan na to, Father God, ng aking devotion na isi-share ko sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapitbahay, sa aking mga kapatid sa pananampalataya at sa lahat ng tao, Father God, sa lahat ng nanonood, Father God. Nagpapasalamat po ako dahil patuloy mo po ako binibigyan ng lakas ng loob, sipag at talino, Father God. Salamat, Lord. Nawa magpatuloy ako na magpatuloy, Father God. Magpatuloy ako sa aking paglilingkod sa iyo, sa aking pag-share ng iyong mga makapangyarihan salita, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Nagpapasalamat din ako sa aking mga kapatid sa pananampalataya na sila rin ay nag-share ng iyong mga salita. Salamat, Lord. Salamat din sa mga pastors na totoo nga naglilingkod sa inyo. Sa totoo nga, nagbibigay buhay sa amin, Father God. Nagbibigay katatagan din sa amin dahil sila rin ay lagi nagpapaalala, nag-share, nagpapahayag ng iyong mga salita, mga bishops, leaders, Father God. Salamat din po sa kanila. Salamat po. And pinapanalangin din namin, Lord, ang bawat presidente ng aming bansa. Lalo-lalo na sa Pilipinas, Father God. Nawa samahan mo po ang aming Presidente Duterte.
palakasin ang kanyang katawan, at laging ikaw ang maghari nawa sa kanyang puso. Ganon din sa kanyang mga mahal sa buhay, mga kasamahan sa pamahalaan, paligad. Gayon din sa presidente, sa Japan, sa Amerika, sa China, saan man, Lord, sa buong mundo, paligad. Lahat ng presidente, lahat ng kanilang mga mahal sa buhay, lahat ng kanilang mga kasama sa pamahalaan. Ganon din ang mga, Lord, ang mga scientists, Lord God, mga doktor, nurses, Father God, mga kapulisan, sundalo sa buong mundo, frontliner, Father God. Ingatan mo rin sila, palakasin mo rin sila, Father God. Protektahan mo rin sila, Father God. At nawa din, ikaw din ang maghari sa kanilang mga buhay, Father God. At sa lahat ng tao, sa buong daigdig, Father God, ikaw nawa ang maghari, O God. Dahil ikaw lamang ang aming Diyos. Ikaw lamang ang magbibigay ng katagumpayan, kaayusan, kasiyahan sa lahat ng tao, Father God. Kaginhawaan, katuparan lahat, Lord, at katagumpayan ng bawat isa. Sa iyo lahat galing kalakasan, kagalingan ng anumang klaseng karamdaman, Father God. Ikaw lang ang kayang magpagaling ng lahat ng iyan, O God. Magpagaling ng lahat ng may karamdaman, magpalakas ng mga katawan, Father God. Magbigay ng biyaya, magbigay ng lahat ng aming pangangailangan, Father God. Sa iyo lahat galing yan. Ikaw lamang, Lord, ang magkakapagbigay niyan. Kaayusan, kasiyahan sa bawat tahanan namin, lugar, Father God. Ikaw lamang ang tanging makapagbibigay niyan. Wala nang iba, O Diyos. Wala na pong iba. Kaya kami nagpapasalamat, Father God. Talagang pinupuri ka namin, O Lord. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan. Sinasamba at dinadakila, O Diyos. Salamat sa iyo. Sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago sa lahat ng tao. Lalo-lalo na, Lord, sa lahat ng taong totoong nagpalit loob sa iyo at nagsisi sa lahat ng pagkakasala, Father God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Muli, Lord, ilayo mo po kami lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O God. Salamat, Lord, dahil inaangkin na namin ang lahat ng yan. Kami tagumpay, ligtas, masagana at masaya, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Please always bless us all and guide us all, Father God. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen po. Whew. Amen. Salamat po muli sa inyo. Salamat po dahil patuloy po na nadadagdagan ng nanonood po sa aking sharing. Marami po nagsasubscribe. Salamat po sa inyo. At huwag nyo rin po kalimutan, i-like nyo po. Paki-like po, paki-share po. Salamat po. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat, sa ating pamilya, sa ating mga tahanan, lugar at bansa. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. Salamat po. See you po ulit sa mga susunod ko pang video. See you po. God bless.